Sige, good morning sa tanan. Ako nakitaan sa post ba about atong babae nga daghan kay siya og followers na nagtuang uban nga content lang for the content lang natubuan siya og pako sa iyang likod ug ingon siya nga prior ana nagsuka siya og mga itlog or mga eggs. And ang iyahang duda, akong giskan ang iyahang profile or sa iyang mga post no, na siya'y nakakaon ba siya og something or gibarang ba siya, gidautan ba siya. Now, ang uban, for the clout lang gid daw or something like for the views lang, himo-himo lang to, murag ipapilit lang ang pako akong butang da sa screen, nan ang dagway. So for me, dili siya murag atik-atik no, tinuod yun siya nahitabo. Since ang ako ang papa sa una, dugay pa jud kaayo as in kana wala pa jud ni tinud-anay nga nangalagad mga gagmay pa mi. Sige siya og inom, invited siya permi sa inom, sa mga piyesta, sa nagalakaw-lakaw siya, nag-adto siya. And kabalo mo sinahitabo sa iya ha, nasakit siya. Wala naman siya napa-ospital pero walay kanang murag walay klaro nga hinungdan ba. I'm not sure kung na-hospital ba wala. Basta kay nasakit siya and then nakita na mo guys nga naa siya kanang nasuka pod nga kanang baho no nga mura pod siya og itlog. Pero wala siya naabot sa punto nga kanang ubuan siya og pako or something pero nagtuo gid mi nga kay known man pod sa among lugar sa among mga silingan nga naay mga ingon ana no kanang mga sa ato wakwak. So na ako i-share sa inyo ha, biblically speaking, ang sorcery, ang barang, ang pagkanamayan ang mga buhat no, apil man na siya sa witchcraft, apil na siya sa sorcery, apil na siya sa mga occult practice, gi kaligut-gutan gina sa Ginoo. Meaning kung nasulat siya sa Bible, pasabot tinuod siya nang exist siya sa Old ug sa New Testament na nakabutang ana. So na mga verses ihatag against sa witchcraft and sorcery. Sa Deuteronomy 18:10 to 12 sa NLT nga version, ningon siya, do not let your people practice fortune telling. Anong tagna-tagna, no? Dili na iya sa Ginoo guys. Or use sorcery or interpret omens or engage in witchcraft or cast spells or function as mediums or psychics or call forth the spirits of the dead. Anyone who does this thing is detestable to the Lord. So dili na siya trabaho sa mga Kristohanon o wala po dili po dapat magpa-fortune telling, dili po magpamingon ang Kristohanon na ipabarang ko ni si Kuan kay dili na siya iya sa Ginoo, dili na siya kabubuton sa Ginoo nga magbuhat-buhat og inana. Sa New Testament, ingon siya sa Galatians 5:19 to 21 sa NLT pud na version. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery. Apil diri kay di ba kung maglagot ta sa tao, sinful nature nato nang maglagot ta, nya ato siyang kasakitan kay mag-revenge kintahay ta or something. Hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Leviticus 19:31, do not defile yourselves by turning to mediums or to those who consult the spirits of the dead. I am the Lord your God. Acts 19:19, a number of them who had been practicing sorcery brought their incantation books and burned them at a public bonfire. The value of the books was several million dollars. So, nag-insist ni siya, tinuod ni siya, na yung mga tao nag-practice ani, igamit sila sa kaaway to harm people. And if you are not protected by the power of God, kay wala ka nag-follow sa, wala ka nag-obey, wala kay faith kang Jesus Christ, wala ka nagkinabuhi sumala sa iyang katuyuan or sa iyang pulong, sa iyang spirit, you are not led by the spirit. Kung nakasagaran no ang mga matakdan, madutlan ani, kato yung walay pagtuo. Wala sila sorry to tell, pero kung tinuod yun ta nga mga lagad sa Ginoo, under ta sa protection sa Ginoo. Ayun siya dala, how Christians can stay protected. So, stay close to God through daily prayer and reading His Word. Yung pinakauna, reject and avoid anything connected to witchcraft, horoscope, fortune telling, or rituals. Put on the full armor of God. Kay ang ingon sa Ephesians 6, sa 10 to 18, kung imo nang basahon, ang atong kaaway, atong kalaban is not against flesh and blood, but we are having warfare against the principalities. Keep faith in Jesus. His blood and name have authority over all darkness. Kanig yun ang pangalan ni Jesus, ang blood ni Jesus ay, if we apply the blood of Jesus, if we cover ourselves, our family with the blood of Jesus, nothing can harm us, not even the authority over all darkness, no, dili sila makahilabot.
Surround yourself with fellow believers and worship regularly. So, mo na siya ang ato ang buhaton. Ang protection sa Ginoo, mga verses, makita diri Isaiah 54:17. But in that coming day, no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. Psalm 91:9-11. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home, for he will order his angels to protect you wherever you go. 1 John 4:4. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Ephesians 6:11-13. Put on all the armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers, authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time. Ma'am, so mo to siya, tinuod kaayo ng mga ning-ana, no? And mabitaw na nga kinahanglan na atay mag discerning spirit atong Panginoon sa Ginoo. Dili ta mag-adto-adto sa mga lugar nga kabaluta nga dili ta safe, ana mga itag wisdom ba. Kung mahimo balay trabaho sa Ginoo, ato adyong kwentahon ang ato ang mga days nga kani siya nga mga adlaw, ako ni siyang igahin para sa Ginoo. Kung naman tay trabaho, wala pag tinud-an og trabaho, pero nung ka nga maging people pleaser ka, ya, laag diri laag dito, party ana, no. I don't know sa uban, but even sa mga batan-on mo gina siya kung mga pagdasig nga let us all be kanang sensitive, no, to the work of the Holy Spirit. Hapit na, gamay na lang ang adlaw, balik na ang Ginoo. So ato ang i-surrender ang atong kinabuhi sa Ginoo. Kung unsa ang iyang purpose sa ato ang life, mo na siya ang mahitabo. I-allow na to si Lord nga magdumala sa atong mga kinabuhi. Kay naay posibilidad nga sige taglaag-laag, di ta mga lagad la. Kadaot ang ato ang matagamtaman, no. Bisyo, inom, sigarilyo, mga kahilayan, no, dili na iya sa Ginoo nga mga buhat. So mao lang to guys. I hope nga naatay nakatunan. God bless ato ang tanan. Good morning.